Nako po, eto na ang kinakatakutan po ng Malacanang. Nakakagulat po. Ito pala ang kaisa-isa na talagang ikinawiwindang ng Malacanang. Lalong-lalo na po si BBM. Matindi po ito. Sikat na abogado, merong ibubulgar. Kailangan nyo po itong mapanood. Sabay-sabay po nating panoorin. Pati ako nagulat. Nakakagulantang nga ito mga kababayan. Kaya pala gusto nilang tibagin si Sara at Marcoleta. Ito po, sabay-sabay po tayong mag-react after the video. Para po malaman natin. Tapusin nyo hanggang dulo mga kababayan. Para po maganda yung discussion natin. Ano ang kinatatakutan ng mga pulahan, ng dilawan, ng pink at ng administrasyon na ito? Bakit tila may pagmamadali na alisin nila at burahin sa larawan ng politika para sa 2028 si Sara Duterte? Yan po ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Ano nga bang kinatatakutan nila? Ang may kasabihan po tayo, he who does not know his history is doomed to repeat it. Sino man daw po ang hindi nakakaalala o kumikilala sa kasaysayan ay uulitin niya ito. At sa ating palagay, ang kinatatakutan po ng administrasyon na ito ay hindi po si Sara Duterte per se. Ang kinatatakutan nila, kasaysayan. Alam niyo ba, sa Pebrero 2026 ay ika-4 na pong anibersaryo ng EDSA 1, kung saan pinatalsik sa pamamagitan ng People Power Revolution ang mas matandang Marcos, si Ferdinand Marcos Sr. At ang pumalit sa kanya, babae. At kailan nag-umpisa yung mga problema na ito ni Marcos? Well, bukod sa kanyang masamang pamumuno nung panahon na yon, noong 1983, nung pinatay si Ninoy Aquino, ay dito nag-umpisa ang sunod-sunod na mga rally laban sa administrasyon ni Marcos. Nagresulta sa snap election and thereafter civil disobedience. Bakit ko sinasabing parang inuulit nila ang kasaysayan? Tingnan po natin yan sa kasalukuyang sitwasyon ng ating bansa. Lubog sa usapin ng korupsyon ng ating pamahalaan. At sinong nakaupo? Isa na namang Ferdinand Marcos. And this time, Jr. Sino ang napipintong malamang napapalit sa kanya? Isang babae. Si Cory Aquino noon ay biyuda ni Ninoy Aquino nang siya'y pinatay noong 1983. Si Sara Duterte ay anak na babae ng dating Pangulong, ipinakulong naman ng administrasyon na ito sa Hague. Noong 1983, pinatay si Ninoy Aquino. Noong 2025, pinakulong nila si Digong Duterte. Pero ang usapin po ng paghihiwalay sa politika ng mga Duterte at ng mga Marcos ay nag-umpisa noong 2023. Nung inilunsad na ng administrasyon na ito, ang People's Initiative na naging malinaw para sa lahat na walang balak bumaba sa pwesto si Bongbong Marcos at ang nais niya ay palawigin ang sarili niya ang kanyang termino para umabot pa beyond 2028. At dahil dito sumabog na ang bagong istorya ng politika ng Pilipinas kung saan nagkaroon na ng paghihiwalay ang administrasyon na ito at ang dati niyang kaalyado, sina Sara Duterte. Isa nga bang aksidente na tila parehas na parehas ang mga facts and circumstances na tinatahak noong 1986 at ngayon ay papunta tayo sa 2026. Palagay ko sa isipan ng administrasyon, pati ng PING, pati ng mga dilawan na ito, pati na rin ng mga makakaliwa, mga komunista na tumutuligsa sa kampo nila Sara Duterte. Nararamdaman nila na parang inuulit ang kasaysayan. At ang kinatatakot nila dito ay baka magkatutungang maulit ito at si Sara Duterte ang uupo. Kaya kung kinakailangan, gawin nila ang lahat ng kaya nilang gawin, ay gagawin nila ito.
upang ma-prevent lang nila ang pag-uulit na ito ng kasaysayan sa 2026. Pebrero 2026, binabalak na naman ng administrasyon na ito na sampahan ng bagong impeachment si Sara Duterte base dito sa mga reklamo at mga demanda na kanilang mga sinasagawa sa kasalukuyan. Malinaw para sa maraming mga Pilipino na ito ay isa na namang sarsuela ng administrasyon at wala itong ibang intensyon kundi alisin lang si Sara Duterte sa larawan ng politika pagdating sa 2028 election. Nakita nyo po mga kababayan. Si BBM pala di umano ay gustong palawigin ang kanyang termino na tila gagayahin niya yung kanyang tatay na namuno ng 20 years. Ayon po dito kay Attorney Perario, tila iisa po ang kwento. History repeat itself. So ibig sabihin mga kababayan, si BBM, ang kinakatakutan niya hindi si Sara, kundi yung history. Ba't pinapa-impeach si Sara? Malamang isa na rin yan mga kababayan na nagpapabagabag sa isipan ni BBM na tinatrabaho. Nag-o-overtime sila mga kababayan. Nakita niyo naman itong grupo ni Trillanes at ni De Lima. Lumutang yung pare. Ayan. Alam natin na iisa ang mga karakas. Isang adik na pare na umamin po sa Senado na naging lango sa pulburon. At ito pa ay binigyan pa ng parangal ng Guinness Book of Record. Nakaisa-isang adik na naging pare. Isipin nyo, tapos bigla ba naman kakasuhan si Sara ng plunder daw? Kailangan daw ma-impeach ito. Kita nyo po. So ngayon, mga kababayan, 1986, People Power Revolution, February 22. Hala ka. 4 p.m. Hala ka. Mga kababayan ko. Matindi po ito. Itong gaganapin na naman na anibersaryo ng People Power nang pabagsakin nila ang rehimeng Marcos na talagang talamak ang korupsyon. Talamak ang pagnanakaw. So ngayon, ito. Ginaya ng kanyang anak na tinalo pa ang kanyang tatay. Sa loob lamang ng 3 taon, trilyon ng binulsa. Yan po ang mga sinasabi ng komento. So ituloy pa natin. Nako po, kaya pala nawiwindang ang Malacanang sa tuwing nakikita nila si Sara Nako po, delikado ito pag si Sara ang naging Pangulo. Alam na this. Merong ipapadala sa West Philippine Sea. May ipapahukay na buto ng kamatis. Hala ka. Magsasaksid ba sila dito sa kanilang ginagawa? Well, history is not in the side of the administration. Sa tingin ko, mula ngayong Disyembre hanggang sa Pebrero, ngayon pa lang nagbibilang sila ng araw. Sa iyong pagtulog, ating ng administrasyon na ito, ng kasalukuyang Pangulo, palagay ko, umiikot sa kanyang isipan ang trahedya na naganap sa kanilang pamilya noong 1986, na kung saan sila ay persahang pinaalis ng mga mamamayan sa Malacanang. Sa iyong pagpikit ng mata, sigurado ko na aiisip niya yan. Pag 40 years na, uulitin ba sa akin uli ang naganap sa aming pamilya noong panahon na yan? Well, history may not treat our current president so kindly. Baka nga mas malala pa ang mangyari sa kasalukuyang administrasyon kaysa doon sa dati. That's why they are throwing everything. They're doing everything to prevent the repeat of history. Pero ang kasaysayan po ay parang kati ng dagat. You cannot control or stop the flow of tide.
it will rise and it will fall according to its own schedule, kahit na ayaw mo o hindi. Ito rin sa tingin ko ang dahilan kung bakit sobrang disappointment ni Amy Marcos when she realized that this administration has had a hand in sending Rodrigo Duterte sa Hague. Nakita niya na sinusundan na muli ng kanilang pamilya, ng kanyang kapatid, ang storya ng kasaysayan. At natatandaan ko yung sabi niya, dinala na si Rodrigo Duterte sa Hague, sabi niya, hindi na ba tayo natuto sa kasaysayan? O nakita nyo po mga kababayan ko, yun po ang pagkakamali ni BBM mga kababayan. Na yung ginawa niya pong paglapastangan kay PRRD at kawalang respeto sa pamilya Duterte at kawalang respeto sa mga Pilipino. Nakita nyo naman po mga kababayan, isang pangulong magaling, respetado at kinikilala po ng mga makakapangyarihang bansa, si Tatay Digong, ginanon-ganon lang ni BBM. Ipinadakip at ipinakulong sa ICC. Kaya ngayon mga kababayan, pati sila Netanyahu, sila Trump, sila Putin, ay gusto pang ipadakip ng taga-ICC. Kaya ngayon mga kababayan, itong mga ICC judges na ito ay pinasabog po ni Trump na freeze yung mga account nila. Talagang obligado na hindi sila makapalagay. Isipin yung bank account na hindi sila makapag-withdraw, hindi sila makareceive ng pera galing po sa mga donation. Sasabihin po ni Luz Ibanez na isa pong ICC judge na isa pong humatol po at nag-denied doon sa interim release ni Tatay Digong, abay nagrereklamo, hindi daw sakop ng jurisdiction ng kapangyarihan ng Amerika ang ICC. Nasaan daw ang soberanya ng ICC? Ang kapal naman ng mukha nitong Ibanez na ito. Pagkatapos mong i-deny ang interim release at ginawa nyong aso-aso ang Pilipinas, ginawa nyong patay gutom ang Pilipinas, pagkatapos nyong ikulong dyan sa ICC na tumatanggap kayo di umano ng bayad galing sa Philippine government, tapos ngayon susumbatan mo ang Amerika na nasaan ang soberanya ninyo? Come to think na you're not working for humanity, you're just only working for your pocket. ICC is just a business. PRRD just only sent there in prison for political harassment. It's just only a political motivation because of the corrupt officials and the crocodiles in the Philippines. They corrupt ₱1 trillion of money from taxes of the Filipino just to send PRRD in The Hague. And now, you rant for your sovereignty. Where is the justice for PRRD na nakulong dyan? Diba mga kababayan, ito masakit eh. Kaya tama lang na na-freeze ang mga account nito. Pagka pumalag pa kayo, si Putin, ipapa-aresto kayo. Ang daming mga ano niyan. Ang daming mga bata niyan na anytime pwede kayong arestuhin. Dinaanan natin to, eto na naman, inuulit na naman natin yan. Well, 40 years is significant. It has a big biblical significance as well. Ang 40 po ay isang bilang na critical sa Biblia. It has significance so far as yung pagkaganapan ng mga kasaysayan. The Israelites spent 40 years
in the wilderness bago nila natagpuan yung the promised land. Jesus fasted for 40 days and 40 nights. So yung 40 po na yan na bilang ay very important and critical. And I think this number 40, 40 years exactly, next year, 2026, something big is about to go down. And the administration knows this. And no matter what you do, kahit anong pagpaplano ang gawin ninyo, history will make itself known and it will manifest itself as it is happening right now. At yan ang kinatatakutan ng administrasyon na ito na bumabagabag sa kanila araw-araw, gabi-gabi. O yan, mga kababayan ko. Time is ticking. Nako po, time is ticking. December na. January. February. Nako po. In less than 90 days, something big is about to happen in the Philippines. At tandaan po nyo yan. Ang kasaysayan mukhang mauulit muli. Pero Ayan po. Tindi nito, mga kababayan ko. You nailed Attorney Perario. You did a good explanation. Matindi ito, mga kababayan ko. Not Hontiveros, not Lenny, not Tulfo. Only BP Sara can bring back the business, can attract more investors. Most only BP Sara lang can put them behind bars. All corrupt politicians and mga bayarang komunistang grupo. Attorney, pag mali ang plano, hindi magtatagumpay. Una, ginagamit nila ang mga Duterte. Hindi natatakot, attorney, kung umiiral sa tao, matinding greed kasi nakasulat sa Bible. Sa mga huling mga araw, ang tao ay magiging maibigin sa kanyang sarili at sa salapi. That's the reason, in my opinion. Subscribe na kita, attorney. Salamat sa pag-support sa mga Duterte. And now, you subscribe also to my channel. You are the right, attorney. You are right. History repeat itself. God bless the Philippines. Ayan, mga kababayan, ang matinding revelation ni Attorney Perario. Talagang ilang araw na lang ang mga mangyayari. History repeat itself. That's why BBM cannot sleep every night. Ito ang bumabagabag sa kanyang isipan. Mauulit ang nakaraan kung anong nangyari sa kanyang tatay. Pinababa, pinalaya sa mga Pilipino at pinapunta sa Hawaii. Ngayon kaya, saan kaya si BBM, mga kababayan? Saan kaya ipapadala ni Sara ito? Yun yung tanong. Okay po, isang like, isang share po at isang subscribe. Kung umabot kayo dito, i-comment nyo kung saang location po kayo mag-comment. At re-replyan ko po kayo. Kasi yung iba, ang daming nagani. Nandito ako sa Europe, sa Italy, sa Vatican. Nasa Russia ako. Nandito ako sa Timbuktu. Nasa Alaska po ako, Africa. Nandito po ako, kabayan. Nasa Dubai ako. Ganyan mo nagko-comment. Kabayan, nandito ako sa sa Europe. Sa Slovenia. Dito sa lugar ni LeBron James. Hindi, si Luka Doncic yun eh. Okay, mga babaeng, ganun na lang po. At yan po ang ating reaction. Salamat po sa inyo for transparency, for a better democracy. Suportahan po natin ang ating magiting na Senador Marcolita at Sara Duterte. Sa katwiran tayo kumampi. Okay po? Salamat po.